natin na iinda na kaagad. So, atin lang kay Lord yung ating uusapan muna sa isang muli, Panginoon, sa paglalaan mo, kami ay nairaraos at ilalagpas kami sa mga laya meron kami sa kasalukuyan at ngayon ay nakarating kami sa araw ito dahil din sa iyong kaoban, yung kapangyarihan at ang iyong katotohanan palagi na nagbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan at pagtibay. At sa aming fellowship ngayong araw na ito ay gusto ganon din ang mga salita na aming pag-uusapan at tatalakayin, finding purpose in chaos. At nawa, Panginoon, ay maimutan di lamang sa panahong ito, sa panahong darating. At ganon din, yung inyo ay pagpalain mo at ang lahat ng aming gagawin sa layunin mo, Panginoon, ay maging kaluguran sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, magandang araw sa aking lahat. Finding purpose in chaos. So, ito po ay may kinalaman definitely sa ating kalagayan ngayon bilang nasa isang panganib na kalagayan sa ating kalusugan at syempre sa buhay, katulad nung alam natin at katulad ng nararanasan natin. So, ilan tayo sa mga papad sa isang banda hindi pa nagkakaroon o walang anumang sintomas at ang ating samot langin syempre ang mga tao na nasa kalagayan ito ay mailagpas din nila at sila din ay biyaan ng Panginoon. So, finding purpose in chaos. Meron tayong mga alam na layunin sa buhay natin. Kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin. Okay, so ang general na alam natin sa buhay natin ay mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. At within that very brief period of time from our birth to our death, ay inaasahan natin na yan ay naglalaman ng layunin o purpose. Okay, so ano ba talaga ang purpose natin within that short brief period of time na binibigay sa atin? Mag-aral, magkaroon ng karera, magkaroon ng relasyon, kumain, matulog, at yun. So, kahit na ano yung idugtong natin o isama natin dyan within that short period of time ng ating pananatili, na inisip nating layunin ng buhay natin, ay tibaga natatalo pa din siya dahil ito ay nagtatapos pa rin sa kamatayan, di ba? At tila baga nai-eclipse niya yung anumang sinasabi nating kahulugan o layunin ng buhay natin within that time. At lalong-lalo na sa panahon na kinalalagyan natin, the spread at saka invasion ng COVID-19. At habang ito ay kumakalat hindi lamang sa ating community, hindi lamang sa bansa natin, kundi sa ay nasa panganib, lalaki o babae, matandang bata, may pinag-aralan o wala, mayaman o hindi, lahat ay sa nitong panganib na ito. At in this chaos, in this death and destruction na nagpapatuloy na nananalasa, can we find purpose? Pwede pa rin ba tayong makatagpo ng layunin? Diba? Ang mga bata na natigil sa kanilang pag-aaral, yung kanilang dreams na kanilang inuumpisahan, o yung mga o yung iba, yung mga pangarap nila at nagsisimula na nilang pakinabangan, biglang naging dashed into pieces or at least halted. Ilaga, parang yung pag-inog ng mundo sa madami, kung hindi sa lahat, ay tumigil dahil nalagyan ng period or comma a philosopher. Sabi ng isang philosopher dito, life has no
no meaning. It has meaning and we bring it to life. It is a waste to be asking the question when you are the answer. COVID, meron bang layunin? Kung ihiramin natin itong prinsipyo nitong taong itong filosofiya niya, sabi niya ang buhay ay walang kahulugan. At binibigyang buhay natin ang kahulugan. At pagsasayang ng oras daw ang tanungin kung may kahulugan kung tayo ang sagot. Ibig sabihin, bakit tayo yung sagot? Kasi tayo lang yung nagbigay ng kahulugan. Parang existentialism, di ba? I think therefore I am. Ano ba ang kahulugan, di ba? Nasakop maging ay nagpapatungkol sa or reason, purpose o layunin, significance o kahalagahan. Itong tatlong ito ay yung tatlong ipinapahiwatig na kung wala tayo ng isa o kaya ng anuman dito sa tatlong ito ay nanganganib na baka wala ding meaning tayo. So, sa gitna ng kalagayan natin o sa gitna ng kalagayan na may trahedya, sa gitna ng kalagayan na mayroong dahima o kaya naman kalagayan na mayroong problema, iba babae o lalaki, walang hindi nakakaranas ng chaotic kalagayan, problematic na kalagayan, or hopeless or helpless na kalagayan, 'di ba? At tayo ay scouting or in search for meaning sa mga pagkakataong katulad ng ganyan na sinasabi natin. So, kaya lang merong mas walang lagayan yung sanglibutan ngayon na sa ayaw at sa gusto natin ay sakit lahat. Okay? And we are fighting skills. Sabi nung isa na writer, isang ano din, nung time niya ay isang pilosopo. Okay? There is not to our life an individual meaning, an individual plot, like an individual novel, a book for each person, and lahat ng kahulugan para sa lahat. Okay? Kung ano lamang yung ating ibinibigay na meaning sa buhay natin, nagsusulat ng sarili nating libro. At kung ano yung isusulat natin doon, yun yung magiging tayo. So, yun yung sinasabi niya. Okay? We create our own meaning, purpose, significance. Meaning of life, sabi ni Arnold Schwarzenegger, is not simply to exist. Survive, but to move ahead. To go up, to achieve, to conquer. Sabi ito kasi siya ay premyo dahil sa kanyang laki ng katawan. So, naging Hollywood superstar, tapos naging mayor o governor of life is all about. Sabi niya, it is to go up, to achieve, to conquer. Hindi lamang to be a mediocre, to live in mediocrity, kundi to live in success, to be a champion, okay? To conquer, to achieve, sabi niya. Si Whoopi Goldberg, sabi din niya, we're here for a reason. I believe a bit of the reason is to throw little torches out to lead people through the dark. So sabi ni Whoopi Goldberg, nandito tayo para sa isang dahilan at ang niniwala ko ng dahilan ay bigyan natin na kahit konting lamp The ultimate aim of the human mind in all its efforts is to become acquainted with truth. Sabi naman ni Arnham. Aral na ginagawa is a pursuant
to be acquainted with truth para malaman natin yung katotohanan. Okay? Sabi ni George Bernard ay isang ano siya, playwright artist itong tao na ito. Kung hindi ako nagkakamali. Gumagawa siya ng mga that my life belongs to the community. And as long as I live, it is my privilege to do for it whatever I can. So sabi niya, siya ay nabubuhay para sa community, para sa relationships, para sa karamihan. Hindi siya mabubuhay ng mag-isa lang. So for him, that is his purpose. Okay? To be included, not to be isolated. Sabi ni Pablo Casals, I feel the capacity to care is the thing which gives life its deepest significance. What gives life its deepest significance? Sabi niya, the capacity to care. So, to concern, to love, to give care, di ba? Yan yung deepest meaning daw ng deepest significance o ng meaning natin. Sabi naman ni Johann Van Gogh, the man who is born with a talent which he is meant to use finds his greatest happiness in using it. Isa siyang artist. At sabi niya, ikaw ay merong gift, kapag meron kang talento, gamitin mo. Kasi yan yung makakatago ka dyan ng pinakamataas na uri ng kaligayahan, the greatest happiness kapag ginagamit mo yung talento na meron ka. Sabi naman ni Mahatma Gandhi, sa siyang political at saka social figure ng India, at tinatawag din siyang savior ng India, every moment of your life is infinitely creative and the universe is endlessly bountiful. Just put forth a clear enough request and everything your heart desires must come to you. So sabi niya, just request. Di ba? Ikaw ay humingi lang at lahat ng nilalasan ng puso mo ay dadating sa iyo. So sabi niya, lahat ng mga nangyayari sa mundo natin, na variety ng mga pangyayari sa mundo natin. Okay? Mga creative, mga bagay-bagay. At punong-puno yung mundo natin ng ganyan. Bakit? Kasi mayroong mga taong nagre-request, humihingi, okay? At nagdi-desire. At yung mga desire nila, nangyayari. So, ganun din. Parang ganun din sinasabi nung iba na kinote natin kanina. Na you create your own meaning. You create your own purpose. Diba? Walang ibang pwedeng magbigay sa iyo nito. It is from you. It is from within you. You can think about it and plan about it. Diba? Parang yan yung sinasabi ng karamihan na ito. Ito ay matatagpuan mo dun sa success.com. Okay? At yung usapan kung paano ka magiging successful. At ito yung kaisipan at prinsipyo ng mga tao na tinatawag na successful. Maaring hindi tayo Mahatma Gandhi, hindi tayo Van Gogh, hindi iba pa. Pero meron din tayong mga layunin kung bakit tayo nag-i-exist, di ba? Kung tatanungin yung sino man sa atin, lalong-lalo sa mga taong nasa gitna ng COVID invasion ngayon, may mga layunin din sila. Siguro hindi ganoon ka-spectacular, hindi ganoon ka majestic yung kanilang purposes, pero may mga purposes din. Ang iba ay makakuha ng ayuda, ang iba ay mailagpas yung kanilang pamumuhay sa isang buwan o kaya makakuha ng pambili ng ganito o kaya naman pambayad ng ganyan. 'Di ba? May mga maliliit, pero nevertheless sila ay mga layunin pa rin sa buhay. Ikaw, ano naman ang iyong purpose? What do you think is your purpose in life? 'Di ba? Sabi ni Stephen Hawking, siya yung Albert Einstein ng 21st century. Okay? So, sinasabi nila na matalino siya. Itong tao ito, mathematician, physicist, scientist. Sabi niya, before we understood science, it is natural to believe that God created the universe. But now science offers a more convincing explanation. Bakit naka-filter to? Ano nangyari?
So bago daw natin maintindihan yung science, natural lang na sabihin natin o isipin natin na Diyos ang gumawa ng lahat sa sanglibutan. Pero ngayon, dahil nag-advance na yung science, mas alam na natin kung ano yung totoong dahilan ng lahat o explanation ng lahat. Diba? So hindi na galing sa Diyos yung lahat. Ito yung pinakamataas, the brightest and the best, diba, na pwedeng i-offer ng advanced science at advanced technology, 'di ba? Habang tayo ay patungo sa uh, unison at fusion ng lahat ng mga brightest and best dahil sa ating technology sa kasalukuyan, dahil sa globalization na tinatawag. Doon tayo papunta na gano'n, that we are not created by God. Isipin lang natin kung hindi totoo yung Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ano ang magiging ang imumungkahi na magiging resulta sa pagtingin natin sa ating sarili, sa layunin ng mga buhay natin, at sa meaning ng mga buhay natin, at sa pupuntahan natin. Kung tayo ay made up of movements of atoms at chemical reactions lang, kung bakit tayo nandito, lahat ng ating actions, lahat ng ating reactions, lahat ng ating mga emotions, ito ay movements of atoms, ito ay reactions of the chemical na nasa loob ng katawan natin. Kung yun lang yung dahilan, ano ang dahilan pa kung bakit nag-aaralan yung mga pag-aaralan natin? Ano pa yung dahilan kung bakit natin iisipin meron bang meaning, meron bang purpose? Kasi baka movement lang ng atoms yun, di ba? At ano-ano ang meaning? Pero mag-iiba lahat if we are created by God. Kasi kapag meron tayong origin, at ang origin natin ay divine, ganun din ang ating kinalaman sa divinity. Meron kinalaman sa divine na ito. Ang humanity is not isolated from divinity. At pwede lang siyang pwede lang niyang ma-attain yung kanyang greatest at best. Hindi isolated from the divine, kundi in relationship with the divine. At ito yung ating titingnan. So, sa advancement ng ating science and technology, hindi na pwedeng i-deny, 'di ba? Na kanyang pinapadali yung mga bagay-bagay, kanyang ginagawang achievable yung madami, at ang discovery ay mas mabilis, etc. 'Di ba? Kaya lang ang lahat ng patutunguhan ng premise nito, God, and we came from nothing. Okay? Either from a big bang or from a other universe, yung tinatawag nilang multiverse. 'Di ba? Kung nagiging meaningful, kundi nagiging meaningful tayo dahil we will create something na mas mataas kaysa sa atin. At ang pananaw ng lahat ng mga nag-iisip ngayon, lalong-lalo na yung walang takot kay God at unbelievers sa God na mga scientists. Kasi hindi naman lahat ng mga scientists, mathematicians o mga marurunong ay hindi naniniwala sa intelligence, na siya na yung mag-iisip para sa mga tao, siya na yung likha sa mga tao, siya na yung gagawa, magpapagaling punta, kahit sa Man, kahit sa Mars, etc. etc. Okay? So, eventually, ang the greatest achievement ng tao ay isipin niya na wala siyang creation. Niya, yung iniisip niya, pinaka the best at greatest. Diba? So, kung hindi pa nagka-COVID, dire-diretso lang yung ginagawa ng mga tao na sa plano nilang ito. At obviously, dinidiretso pa rin nila sa isang banda. 'Di ba? Pero maabot ba natin ito? It remains to be seen sa isang banda. So, on the other hand, may mga matalino na katulad ni Atol Gawande. Okay? Isa siyang surgeon, general surgeon siya. Nagtatrabaho siya sa isang hospital at eventually nagkaroon siya ng relationship sa isang department na nagkikita lang sila ng kanilang time of departure. So, wala kang makitang hope. Hindi mo makikita na buhay
na magpaalam sa administrator ng hospital at magdala siya ng mga pets sa loob. Okay? Magdala siya ng pets sa loob ng uh, sorry po. Dahan-dahanin ko po kung Shopee. Kung ako po na communion at ganun, kinakailangan po natin na ihanda na kaagad. So, atin lang kay Lord yung ating naging ganun yung resulta is kasi wala na silang trabaho itong mga taong ito. Isolated sila sa isang kwarto at hindi sila dinadalaw maliban sa mga nurses na very impersonal at mga doctors na ganun din. At may sakit pa sila. Okay? Samantalang nandito yung mga pets, eventually nagkaroon sila ng mga relationships na parang nagpapasa sa nila, na nandun lang sa tabi nila at yun yung dahilan. So ang conclusion ni Gawandi dito sa activity na ito, dito sa uh, experiment na ito is nagkaroon sila ng pagbabago to live a life with hope kasi nagkaroon sila ng reason to live. At ang reason to live, gaano man kababaw, yung pets nila ay nandyan at makakasama yung pets nila, ay naging enough to augment their life, to extend their lives. Saan galing yon? Kung tayo ay, at lahat ng ginagawa natin, at lahat ng reactions natin is just the result of movements of atoms within the body or chemical reactions within the body, why the sudden change? Diba? Kasi kung totoo ang science at evolution, mamatay na sila. Itong mga taong ito. They are the weakest link. Hindi sila yung mga fittest, but the weakest. Di dapat sana, death sila. Pero bakit biglang naging buhay pa sila kaysa sa mga fit na mga tao? Bakit may nagkaroon pa sila ng pag-asa kaysa sa walang cancer na hindi nila katulad? At kung totoo yung science, for example, na wala tayong layunin kundi movement lang talaga siya ng atoms at saka chemical reaction. Paano yung honor at saka respect na pinapahalagahan ng tao? Yung iba hindi nila pinapahalagan yun. Example, di ba yung mga Japanese na nag-harakiri, di ba? May mga mamatay for love. Ng meaning because wala na rin yung kanilang love. Sa isang banda, may mga taong mamamatay at magsasacrifice ng buhay nila sa giyera because of hindi lamang of courage but because of their fellow soldiers. Saan galing yun? Bakit hindi yun magagawa ng lahat? Kasi kung ito ay normal na pagkilos ng atom at chemical reactions, we have the same. Pero bakit hindi tayo palaging ganito at lahat tayo ay ganito? Saan galing yun? Saan galing yung ating pakiramdam at pagnanasa to be forgiven? To be unshackled from the past, what we did in the past, what we say, what we say in the past. Anong nagtutulak sa atin na maging free mula sa past natin, for example. Dahil lang sa movement ng atoms, to yan yung naisip na conclusion ng mga tao na nagsasabing we are just the result of movement of atoms and chemical reactions. The best and brightest of their field, yan yung iniisip nila. We are without meaning, hindi lamang nung nagsimula tayo habang nagpapatuloy tayo hanggat sa mamamatay tayo. So wala din tayong meaningful
destiny sa isang banda. So, kahit walang COVID, kahit uh, walang tragedy, kahit walang kalagayan na mahirap at imposibleng makalabas diyan sa kalagayan na ganyan. Kahit walang chaos at distraction, tayong lahat ay nasa chaos. Tayong lahat kahit na walang ay finding purpose. 'Di ba? Tayo ang libutan. Pero natatagpuan ba natin talaga? Nagsulat si Victor Frankl ng isang libro sa kanyang libro kung saan siya galing, kung bakit niya nasulat yung libro, at kung ano yung kanyang nadiskubre. Actually, nakadiskubre siya ng isang method uh, to help mental illness patients. At itong mga patients na ito na may problema sa pag-iisip, suicidal sila, depressed sila, ay nakadiskubre siya ng isang pan kung paano sila matulungan. Psychotherapy yung tawag dyan. At uh, yung kanyang pamamaraan ay hindi gamot at hindi yung usual na ginagawa ng mga psychologists at psychiatrists, kundi yung magsalita sa kanila ng meaning, mag-infuse ng meaning sa mga taong ito at eventually sila ay makaka-recover. Okay? So, sabi niya, the meaning of life is to be discovered in the world rather than within man or his own psyche, as though it were a closed system. So, ano ang meaning? Saan makukuha yung meaning ng buhay? Madidiscover mo ito sa mundo, sa labas ng iyong katauhan, hindi sa loob mo. Hindi ito nasa iyo, built-in sa iyo yung meaning, kundi meaning is to be found out, to be searched on in the world. Okay? Wala sa iyo. It denotes the fact that being human always points and is directed to something or someone other than oneself, be it a meaningful or another human being. Matatagpuan mo palabas ng sarili mo, palabas to something or to someone other than yourself. Doon palabas sa ikaw, sa sarili mo. The more one forgets himself by giving himself to a cause to serve or another person to love, the more sa pamamagitan ng pag-ibig sa ibang mga tao ng mas higit sa sarili mo. Sabi niya, the more na nagiging yung kalubusan at kahalagahan ng pagiging tao mo ay nangyayari sa iyo. What is called self-actualization is not an attainable aim at all, for the simple reason that the more one would strive for it, the more he would miss it. Yung self-actualization ay yung kalubusan ng pagiging mo ay mangyari yung lahat ng ito sa iyo. Pero sabi niya, hindi mo yan matatagpuan kapag sa sarili mo lamang siya hahanapin o kung sisimulan mo sa sarili mo. Okay? In other words, self-actualization is possible only as a side effect of transcendence. Kinakailangan na mayroong pag-unlad palabas. Kinakailangan mayroong pag-abot ng mas mataas. Self-transcendence. Mayroong angat bukod sa pagiging ikaw. Side effect ito ng yung self meaning, etc., etc. Okay? By the way, si Viktor Frankl ay victim siya ng isolation, ng imprisonment, ng um, unfairness at injustice. Kasi siya ay nag-google ng part ng time ng buhay niya, 'di ba, from 1939 to 1945. Within that period of 6 years ay nasa isang kampo ng mga preso si Viktor Frankl, yung mga tinatawag na mga Jews in Hitler's concentration camps. Nagkalat ito sa Europe, 300 mahigit daw ito sa Europe during that time, 6 years. At pinili yung mga Hudyo particular
Okay, bukod sa ibang mga lahi na hindi mga Germans na ikulong at systematically unti-unting gamitin dahil sa ano pa mang ginawa nila na hindi mabuti sa kapwa nila, kundi dahil yun yung lahi nila. At sila ay pinaginitan dito genocide na ito. Eventually, dalhin sila sa labor camps hanggat sa mamatay at huwag silang pakainin doon. Incineration chambers o yung mga ovens ng mga tao, 'di ba? Inhumane or beyond inhumanity yung kanilang na-experience dahil dito sa uh, kay Hitler na ito at dahil dun sa mga taong naniwala kay Hitler. Kasi ang kanyang gospel si Hitler, sila yung pinakamataas na uri ng lahi, the Aryan race. At ang kanilang destiny or purpose is to be the greatest among all races. Pero ano ang bayad on the other side para mapatunayan na sila nga yung greatest of all races? Kinakailangan nilang patayin. Kung ganon, ano naman yung layunin ng mga Jews? Sila yung aapakan, sila yung gugutumin, sila yung papahirapan at papatayin. Is that their purpose? 'Di ba? Or yun yung pananaw ng mga taong katulad ni Hitler na dahil sa kanya ay madaming mga taong namatay. Viktor Frankl, pero siya sa mga nakaligtas. At habang tinutusta yung kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kalahi, siya ay nakapag-isip, okay? At nakapag-isip siya at nakasubri siya ng paraan para matulungan yung mga bigay ng meaning, okay, ulit sa mga taong otherwise ay by creating a work or doing a deed. Okay? Lumikha ka ng gagawin mo. Gumawa ka ng gagawin mo. Pangalawa, by experiencing something or encountering someone. Okay? Maka-experience ka beyond the cycle buhay sa kampo. Okay? Kung ang buhay sa kampo ay magigising kayo ng alas 4, punta na kayo, kakainin kayo ng soup, na kayo agad mabukid, okay, sa mga pabrika, tapos babalik kayo ng alas 5, tapos yung ganun cycle. Experience something else or encounter someone, di ba? So it's outside of yourself. Otherwise, you will be overwhelmed by your sad plight, yung kalagayan mo na mahirap. At pangatlo, by the attitude we take toward unavoidable suffering. Nasa gitna sila ng unavoidable suffering. Kasi sa ayaw at sa gusto nila, they will suffer because they are Jews. At pinipersecute sila ng government at ng lipunan na kinalalagyan nila. So, ano ang kanilang magagawa? Wala. Pero, ang meron lang sila ay paano sila tutulog. Yun, meron silang freedom to choose how to. At itong tatlong ito, na-discover ni Viktor Frankl nung kanyang obviously in-apply sa sarili niya, naka-survive siya, okay, sa tragedy ng Holocaust. Sa gitna ng COVID, di ba, na ginawa niyang ma-stop lahat yung activities natin. Yung mga gusto natin, hindi natin magagawa at iba pa. At karamihan, iniisip nila, at chaotic somehow. Walang light at the end of the tunnel at walang solution sa problema. Diba? At tila baga palala. Kasi pagkatapos nito or during nitong health crisis ay meron pang economic crisis. Diba? Nilang sad 6 feet below ground na ang economy. Paano tayo as Christians or as people of the world invaded by COVID-19? Paano tayo makaka-overcome? Tayo need help at lahat tayo ay need
hope sa kalukuyan. So, how do we find purpose in all this chaos? Choose one's own way. Marami tayong freedom na dahil sa COVID, bigla na lang silang pinaguhuli. Bigla na lang silang kinunan ng mga ari-arian, bigla na lang silang kinuhanan ng napakaraming freedoms nila. Pero sabi niya, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. You can still choose to respond. At kaya mong mag-respond ng at mag-asta na para bang hindi ka may sakit, etc. etc. Para bang yun yung simple pero lame na example doon. The first human beings. Ilagay sila ni God sa isang garden, di ba? And God, He was the one commanding. Hindi siya insubmissive sa tao, kundi yung tao yung insubmissive sa kanya. He was the one commanding. He is the Lord, di ba? Siya yung nasa. Sabi niya, you may surely eat of every tree. So inilagay siya sa isang lugar na mayroon siyang mga pagkain at ang lahat ng kainan niya okay lang. But sabi niya, of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not. Meron lang isang bagay na huwag kang kakainan. That is God's commandment. Hindi pa 10, hindi pa 613, hindi pa 1,050 ang commandments. Isa lang. Okay? Hindi mo kang umapak sa damo, huwag mong hawakan kasi basa pa yung pintura. Hindi yun yung mga commandments ni God. Kundi, don't eat of the tree of the knowledge of good and evil. Na doable, you will die. Alam mong mamamatay ka. Diba? You have a clear knowledge of what will happen to you. Pero anong ginawa niya, Adan at ni Eva? Yung mangyari kay Adan at kay Eva na wala siyang anumang pagpipilian. He was given a choice. Free siya. Ano yung mangyayari sa kanya kung sakali na magiging mali yung pagpili niya? Di ba? Pipili niya yung kanyang termination. Pipili niya yung kanyang destiny. Was broken. So to make the image intact, you have to continuously obey God. Okay? Male at sa female. And para habang nagpapatuloy ka dito sa image of God, dito sa iyong obedience o obedient life, you will subdue. You'll have dominion over everything that moves on the earth. Kakaroon ka ng authority at power over every living thing. Ang sabihin nun ay, even over bacteria, over viruses, or even over fungi. Kasi lahat din sila ay mayroong mga ninuno at maaring nandun na rin nung time ni Adan at ni Eva sila. Pero they will have a dominion over them as long as sinusunod nila si God. Kaya lang, ang problema, harap na natin yung kwento,
they did not, di ba? Sa tulong nung kaaway. At yung Imago Dei or yung image of God ay broken. Wala nang tao simula noon na mayroong intact na Imago Dei. Bakit? Dahil hindi na sila sumusunod sa kautusan ni God. Hindi na si God yung the one commanding and being obeyed, kundi yung God na yung forgotten at yung tao na yung nasusunod para sa kanyang sarili, para sa kanyang buhay. Hindi na si God yung unang-unang minamahal, kundi minamahal na ng tao yung kanyang sarili. At ang kanta nila noon, kahit hindi pa nakakanta ni Whitney Houston ay, the greatest love of all is to learn to love yourself. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ang sinabi ni Moses, ni God through Moses is, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all is love others, and then yourself. Kaya lang kapag binaliktad mo siya, yun yung ginawa ni Adan at ni Eva. The greatest love of all is to love yourself. At kapag ginawa mo yon, mawawala na rin yung meaning. Yung purpose mo is magiging iba na. Di ba? At lahat na lang ng destructive ay yun yung magiging purposes natin. Or hindi talaga siya maglalast. Magbibigay siya ng happiness pero hindi lasting happiness. At magiging ganun na yung buhay ng tao. Magiging empty at magiging walang mediocre sa isang banda. Hindi na siya matimbang. At ang tawag dito sa kalagayan na ito ng scriptures is lost and blind. 'Di ba? Lost and blind na kalagayan ng mga tao sa mundo. Sa Ecclesiastes 12 verse 12, nung dumating yung isa sa pinakamarunong na tao nung panahon niya, si Solomon, sabi ni Solomon, "My son, beware of anything beyond this. Of making many books there is no end." So nung panahon niya, siguro ang daming mga libraries at ang daming mga pinapayagan niya siguro yung field of learning sa maraming mga fields. Okay? At sabi niya, "Of making many books there is no end. And much study is a weariness of the flesh." You know? What is more clearer na picture nitong verse 12 kaysa panahon natin? Kung saan yung knowledge ay explosive. Sumasabog siya at napakadami, 'di ba? Ikaw ay ma-overwhelm ng mga information sa panahon natin. Okay? Bakit madaming mga books? Kasi maraming pwedeng pag-aralan at maraming pwedeng madiscover. Kasi maraming nilagay si God sa kanyang creation to be discovered. Ganon katalino at genius itong God na ito. Okay? Kaya lang, even that, kahit nagaano siya ka-interesting, ka-useful, hindi yan yung layunin ng buhay natin. Bakit? Kasi sabi niya sa sumunod na verse, the end of the matter, all has been heard. Kahit na marinig mo lahat ng mga susulatin nila o sasabihin nila, philosophers, scientists, at sages, lahat ng ito ay mayroong katapusan. Pero sabi niya, the whole duty of man is to fear God and keep His commandments. Okay? The whole duty of man is to fear God and keep His commandments. Okay? To live obeying God. Kung ito man ay isa o kahit gaano kadami na alam natin na dapat nating ginagawa. Ecclesiastes 9 verse 11. Sabi niya again, I saw that under the sun, sabi niya, the race is not to the swift. The race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor for those or to those with knowledge, but time and chance happen to them all. Diba? So, mamamatay tayong lahat. Okay? Tayong lahat ay mamamatay. Sino makakabigay sa kamatayan? The swiftest, the strongest, the wisest, the most intelligent? No. Hindi mo mapipigilan yung kamatayan. This time and chance will happen to us all. So, magiging parang walang kabuluhan lahat. At yun yung sinasabi ng Ecclesiastes. Sa thesis niya, umpisa pa lang, everything is vanity. 'Di ba? Dito sa mundo na ginagalawan natin. Okay? Walang pagkakaiba yung swiftness at saka yung will all die sooner or later. 'Di ba? So, yun ba yung ating pagtututukan ng pansin natin to be the swiftest, to be the strongest or wisest or most intelligent? Wala namang maitutulong yan sa isang banda, di ba? Siguro sa ating pananatili within this brief period of existence, 50 years, 70 years, or 100 years of earthly existence, makakatulong yung mga yan. Pero, pwede ba silang magbigay talaga ng meaningful existence? Mamamatay din tayo.
Vanity, sabi niya. Wala talagang super sa atin. Diba? Kasi lahat tayo ay merong limitation. Kaya lang, nung dumating yung mga apostle at narinig na nila si Jesus Christ, the only human being so perfect, and he was in the image of God from birth hanggang sa mamatay siya on the cross. Diba? Ang tuturo, dahil siya ay perfectly na sumunod sa Ama, hindi siya nag-disobey sa Ama dun sa God, sa Father. At anig nila ito, sinapostol, do not be conformed with the world, but be transformed with the will of God. So yun yung kanyang sinabi sa Romans 12, verse 2. Okay? Kasi yun ang karamihan ng mga tao eh. We want to be the strongest, the swiftest, the most intelligent, and the wisest. Yun lang yung standard na gusto natin, or the most beautiful, etc., etc. There's nothing wrong with that. But to make that your purpose in life, and that alone, is tragedy. Is tragedy. Okay? Pero sa mga nakakilala sa Panginoon, sa paraang bago, sa mga naniwala at sumunod sa Kanya, di ba? Hindi sila nag-conform. Eventually, napatid yung kanilang mga connection sa kanilang mga seda, sa kanilang mga shackles, at sila ay naging free. At yun yung ibig sabihin ng salvation. Di ba? Yun yung salvation. 2 Corinthians 4:6, conclusion po ito. For God who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. First time na sinabi ni God, let light shine, ay sa Genesis 1 verse 3. Yun yung kanyang unang creation, light. At sabi niya dyan, let light shine ulit out of darkness. At itong light na ito ay si Jesus Christ, na mayroong light na dala, may knowledge na dala, at may glory of God na dala. Imagine that. Di ba? Hindi kanya gagawing swifter or stronger or wiser, pero bibigyan kanya or siya ay kung saan sana nakarating, searching for it and searching for purpose. Pero paano mo makikita yun kung may piring ka? Sabi niya sa verse 3 at saka 4, and even if the gospel is veiled, natatalukbungan, natatapan yung ating ebanghelyo, it is veiled to those who are perishing. Natatakpan sa kanilang mga napahamak. In their case, sabi niya, the God of yung gospel ay veiled. Yung God of this world, the snake, yan yung word that's blinding the minds of the believers. Pag hindi ka naniwala kay Jesus, kung ano yung buhay na ginugusto ni God, kung tayo ay in the image of God, hindi natin makikita yun, hindi natin magawa yun because we are veiled from that, at eventually hindi mapipili tayo ng light ni Jesus. Lost pa din tayo. Going somewhere, pero saan? Para tayong mga ship without ports at airplanes without airports. Lipad lang ng lipad at lutang lang ng lutang. Nakakapagod. Eventually, we will be wrecked. Pero saan tayo napunta? Diba? Wala tayong destination. John 3 verse 18, whoever believes in Him is not condemned. Sino mang maniwala sa Kanya ay hindi hahatulan. Whoever does not believe is condemned already. Pero siya na hindi naniniwala, hinatulan na. Why? Ano ang hatol sa mga hindi naniniwala? Impyerno daw. Pero bakit sila hinatulan? Yun lang naman yung problema nila. Hindi sila naniwala sa Panginoon. Because, sabi niya, then he has not believed in the name of the only Son of God. Mahalaga na maniwala ka kay Jesus. Diba? Para hindi ka kundinahin. This is judgment. This is the damnation or condemnation. Ito yung hatol. Ito yung basis of their judgment. The light has come for evil. Bakit ayaw nila? Bakit hindi sila naniniwala kay Jesus? Because people love darkness rather than light. Right? Because their works ready papunta na sa judgment, sa sentensya natin. Because we are judged already. Because lack of it, di ba?
Why? Because our works shows that. Pakita liwanag. Sino yung liwanag? Ano yung liwanag? John 8, na ayaw niya because they love darkness. Okay? So, I am light of world. Sabi ni Jesus, whoever follows me. Ako yung light. Hindi lang ako magtuturo, hindi lang ako enlighten. I will ask you to follow me. Bakit? Naalala natin si Adan, sabi ni God sa kanya, God commanded man, don't do this, do that. Siya yung magsasabi kung ano yung dapat mong gawin. Yun pa din yung sasabihin niya sa atin. Not only to believe Him, but to follow Him. Sabi niya, whoever follows me will have the light of life. Babalik yung liwanag ng buhay sa iyo. At ano pa? Augustine, isa siyang believer noon, long time ago. You have asked for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Makakapagpahinga sa iyo. Hanggat hindi namin susumpungan na ikaw yung kahingahan namin, hindi mahinga yung puso namin. Sa Diyos at hindi pa siya nasusumpungan ng Diyos. Sabi ng iba, mahirap kasi maging Christian. Sabi ng iba, imposibleng maging Christian. Sabi ng iba, again, etc. etc. At ganito sila. Wala namang pagkakaiba. Pero have you tried Christianity yourself? Have you tried going to Jesus, asking for forgiveness, and start following? Sabi Gilbert K. Chesterton, na ang sikat niyang pangalan ay G.K. Chesterton, siyang writer. Sabi niya, the Christian ideal has not been tried and found wanting, but it has been found difficult and left untried. Sa mga tao na nagsasabing walang kwenta ang Christianity, hindi effective ang Christianity is one of the religions available in the world. Sabi ni J.K. Chesterton dito sa mga ganitong premise, sabi niya, the Christian ideal has not been tried and found wanting. Hindi mo pwedeng sabihin kulang, hindi siya umuubra kasi bakit hindi mo pa nasusubukan eh. Maaring nagsimula ka pero hindi mo itinuloy. Maaring you found it or have you found him? John 10 verse 10, the thief comes and have it abundantly. Sabi ni Jesus Christ, I came that they may have life, not to judge, but to give life, but to give salvation, and give a life of abundance. Yun yung big sabihin niya. Give of life of abundance. Hindi lamang existence, but meaningful existence. Existence with purpose. Yun yung kanyang imatay upang yung pumipil sa atin to live a meaningful and purposeful existence ay mawala at nabuhay siya ulit upang dalawa na lang po. If our hope in Christ is good for this life only and no more, then we deserve more pity than anyone else in all the world. Version, sabi niya, in Christ we have hope in this life only. We are obligated to feed. Panghuli, sabi niya sa King James, hindi King James ito, Good News Version, News Bible. If our hope is in Christ is good for this life only and no more, then we deserve more pity than anyone else in the world. Bakit abundant yung life, yung hope, yung salvation ni Jesus more than the other founders of religion or God na isiniserve ng ibang religion? Kasi yung hope mo in Christ is
us ay hindi lamang for this life, but for the life after this also. So sabi niya dyan, if our hope in Christ is good for the day, ang ibig sabihin is yung lang dito sa buhay na ito, mga pansamata at material, you are of all men to be pitied. We deserve more pity than anyone else in the world. Bakit? Namuha mo na siya eh. At hindi lang yun yung pwede mong asan sa kanya kasi meron pa siyang eternal na promise sa atin. Diba? That's why his life is more abundant than whatever or whoever is promising other lives. At nagsimula na silang maglakad sa buhay na meaningful with purpose. May praises, may worship, at may freedom Jesus ay masumuan mo. This is not just an information or a speech vision to have purpose in life. Romans 11 verse 36, for from him and to him are all things. Back tayo dito, we're part of the things na create God. We're from God. And we are for God, to Him. Purpose or plans or will, hindi tayo namumuhay ayon sa pagkakalikha sa atin. We are created for Him. Okay? You have to find Jesus. Kasi Jesus is our purpose in peace or in chaos. So, yun po yung good news natin